So yan po ang nagbigay ng problema sa amin noong kalamigan at ikukwento ko po sa inyo ang nangyari at bakit nilagyan ko ng insulation yung ventilation na o yung exhaust pipe nung aming house heater. Hello po mga ka-senior, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ngayon pong umaga ay hindi po masyadong malamig. Kaya nga po magdi-DIY muna ako ng aming furnace or house heater. Kasi nga po last 2 or 3 weeks ay nagkaroon po ng problema yung isang furnace namin. Kung po lumamig po yung kalahati ng kabahayan namin. Ayaw pong umandar nung isang furnace. Naayos ko naman na po. Okay na. Kaya nga lang ay meron akong dapat ilagay na insulation. Since na hindi naman po masyadong malamig ngayon at dumating na rin po yung in-order ko sa Amazon, yun po muna ang gagawin ko, yung dapat kong ilagay dun sa ventilation ng aming furnace. Kaya tara po at samahan ninyo uli ako sa pagdi-DIY ng aking furnace na nagkaroon ng diferensya. Ayan mga ka-senior, ito yung ilalagay kong insulation na dun sa ventilation pipe ng aming furnace sa labas. Ayan, in-order ko pa ito sa Amazon. Ang circumference po nito sa loob 1 inch at ang haba naman nito more than 6 feet. Wala naman po akong ma-order na mas maiksi pa rito. Kaya naghanap na rin po ako sa mga tinda sa hardware dito. Wala rin akong makitang ganito kalaki. Talagang by order po ang ginagawa dito pala. Ang kailangan ko lang naman dito yung 7 pulgada, 7 inches. Ang kailangan ko lang dito, kaya itong matitira itatabi ko at kuha naman ito, hindi naman nasisira. So sige po mga ka-senior at puputulin ko na ito at nang maikabit ko na sa labas mamaya ang paglamig-lamig ng kaunti. Medyo mainit na po sa labas Mga ka-senior, andito ako sa labas ng bahay namin ngayon at lalagyan ko lang po ng insulation at mahaba-haba pa itong winter. Kailangang malagyan ng insulation to. Ginawan ko lang po ito ng pansamantala. Ayan po. Pansamantalang insulation. So ayan po, ito po yung binili ko nga na pinutol ko kanina na ilalagay ko rito, dito, dyan ganyan. Tatanggalin ko lang po, tatanggalin ko lang itong kinabit ko ito. At ayan tingnan natin to kung kakasya. So ayan mga ka-senior, ngayon kailangan tabasin ko itong loob na ito. Ayan, kasya naman, maluwag pa nga At ito yung gunting na gagamitin ko. Ayan.
Yan, okay na siguro yan mga kasenyor. Tingnan ko. Saka ko na lang siguro itatali rito. No, ayan. Okay na yan mga kasenyor. Hindi naman matatanggal, hindi na maililipad ng hangin. So ayan na mga kasenyor, natabas ko na at naikabit ko na. Ayan na po. Oh. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung kadugtong nung nilagyan ko ng insulation na yon doon sa loob ng bahay namin sa basement. At ipapakita ko po sa inyo kung aling parnis ang nagkaroon ng diferensya noong kalamigan, noong maraming snow. At kasi po dalawang parnis nitong bahay ko, kaya ang nagluko po ay yung isa, yung sa basement, na pareho pong sa basement, pero yung isa ay ando dun sa workshop ko. Yun na ipapakita ko sa inyo mga kasenyor. Eto na ako sa aming basement. At gaya ng nasabi ko sa inyo kanina sa labas, ipapakita ko sa inyo yung kadugtong nung ventilation pipe na nilagyan ko ng insulation. Andito po ako ngayon sa aking workshop. So ayan mga halaman ko. Itong aking kamatis meron ng bunga. Ayan o. Ayan, ilan naman? Meron naman yata 6. Ewan ko kung dadami pa yan. Pala ng bulaklak akong nakikita. So ito po yung isang furnace namin. Ito ang nagbibigay ng init dun sa extension ng bahay. Yan ito. Yan o. Ito po ang exhaust. Yan. So ito ang nilagyan ko ng insulation dun sa labas. Ayan, kung makikita nyo, ayan o. Ayan. Oh. Ayan po, ito. Itong asa loob, hindi ito. Itong asa loob. Ayan yung pumunta dun sa labas, ayun. So, ayan po ang nagbigay ng problema sa amin noong kalamigan. At ikukwento ko po sa inyo ang nangyari. At bakit nilagyan ko na insulation yung ventilation o yung exhaust pipe nung aming house heater. Ito. O sige po, at papanik ako sa itaas at doon ko ikukwento sa inyo yung mga nangyari noon. Gaya nga nung nasabi ko sa inyo kanina, na ikukwento ko sa inyo kung bakit ako nagka-problema dun sa kuha namin, yung furnace namin na isa. Yun nga, dalawa nga po kasi furnace namin. Yung isa ay para sa buong kabayan at yung isa para dun sa extension, dun sa workshop ko at saka dun sa extension na ginawa sa itaas. So, nung pong kalamigan, siguro po mga 2 weeks ago, bigla pong ayaw nang umandar nung aming furnace. Yun nga, yung nilagyan ko kanina ng insulation, yung ventilation na pipe niya. Hindi ko po alam ang gagawin ko dahil nga yung isang furnace namin nung magloko na gano'n na ayaw umandar, ang nakita ko pong diferensya ay yung marumi yung flame sensor. Kaya ang ginawa ko lang po inalis ko yung flame, yung sensor, at saka ko nilinis lang. Nilinis ko ng papel de liha at saka
nagkaroon ng mga carbon yung mismong sensor, yun ay inalis ko. Tsaka ako ikinabit uli. Ayun, umandar na. Pero ito pong nangyari sa isa naming furnace, ibang klase naman po. Pagka-inyon namin, pag-inyon ko, magsacycle lang po sandaling-sandali. Siguro 2 seconds hanggang 1 minute. Ganun lang po. Tapos mamamatay na. So, hindi ko alam ang gagawin ko. Nilinis, pinalitan ko yung yung filter, yung air filter, at baka ako nag-overheat, yun ang diferensya. So, pinalitan ko yung air filter. Pati nga yung isang furnace namin na idamay ko ng pinalitan ng air filter dahil pareho lang naman po sila, magkasinlaki. So, ganun nga po. Di ayaw pa rin umandar. Ngayon, hanggang sa binuksan ko na yung harapan ng aming furnace. Hindi ko naman po alam yung tinuntong ko yung mga alambre, ay hindi ko naman alam kung saan nakalagay nga yung flame sensor. So, ang ginawa ko po ay ginugol ko. Nagkuhan po ako, nagkuhan ako sa Google. At yun nga, pinakita sa akin yung mga kung alin-alin ang dapat kong tignan. Unang-una na nga po yung air filter nga raw po, sinabi na kung marumi, karaniwan nagtitrigger din yun ng hindi pag-andar nung furnace. So napalitan ko naman na po yun, ganun pa rin. Tapos nga, yung pangalawa, yung flame sensor, hindi ko naman po alam kung saan nakalagay. So ang sinunod kong tiningnan yun nga, yung vent, yung flue po ang tawag doon, FLUE. Yun po ang tinignan ko. At sabi nga nila, kung yun po may bara, hindi rin aandar at magsacycle lang ng maiksing minuto o segundo lang. So ganun nga po ang nangyayari. So tinignan ko po yon, binisita ko, hanggang sa ayun nga, lumabas ako ng bahay at doon ko sa labas tinignan, at baka meron ka akong nakapasok na kung ano na karaniwan squirrel ang pumapasok doon na nagdadala ng mga kung ano-anong sanga-sanga ng kahoy o dahon. Mali, wala naman, hindi ganun nga po, tinignan ko. So, nung sa labas na ako, ang nakita ko po ay yung vent namin nabarhan ng yelo. Kung mga po malamig nung mga panahon na yon, siguro po yung condensation at saka yung sandali lang po, kasi pag yung condensation, sandali lang yelo Kaya nga po siguro nabarhan yung nagyelo, ayun, lumiit hanggang sa magbara yung ventilation. Ganun nga raw po ang mangyayari pag nabarahan ng yung ventilation, nabarahan ng hindi na kumbaga po sa tao, hindi na makahinga. Ganun po ang nangyari. So, ang ginawa ko, tinungkab ko yung yelo, tsaka ako nilinis yung pipe na yon, na kunal lang naman po yun, plastic, yung PVC yata ang tawag doon, yun. Awa naman po ng Diyos, nung malinis ko yun, umandar na tuloy-tuloy na yung andar niya nung inyon ko yung switch. Kasi po nung nililinis ko yun, pinatay ko muna, in-off ko yung electrical switch, yung switch niya. So ayun po, na umandar na. So kasi po nga pala, na bago ko ituloy yung aking pagbibida, noong pong meron na pong 2 o 3 taon na ngayon na yung insulation natanggal na kumbaga nakuha na po ba na
lalag na yung sa sikat ng araw siguro, tsaka yung init, yung lamig, ayun, nakuha na po, nasira na. So, hindi ko po pinansin dahil nga kako malaki naman yung tubo, hindi naman siguro kako mababarahan yun. Yun nga, nung siguro sa kalakatagalan, at na lumamig nga ng malalamig nitong mga nakaraang linggo, siguro nagyelo, ayun nga, nabarahan. So, kaya po ang masasabi ko, kung sakali at magkaroon kayo ng ganitong problema sa parnis, ang bago po kayo tumawag ng technician, dahil po napakamahal po ng pagtawag ng technician ngayon, lalo na kung apurahan yung hindi naman po pwede pagka talagang malamig, hindi naman po pwede yung hindi gagawin agad yon. Kaya po pag tumawag kayo, umpisang tingnan nila yon, pumapatak na yung kumbaga yung metro nila, ganun po sila. So, ang maipapayo ko nga po, bago kayo tumawag ng technician, tignan nyo po yung inyong ventilation, yung sa labas ng bahay. Dalawang klase po yun. Yung sa amin po na furnace, medyo bago-bago pa po yun. Doon po tinitingnan nga sa labas ng bahay. Pero yung pong mga lumang furnace, yung sa mga lumang bahay, ang exhaust pipe nila ando doon po sa taas ng bubong, nakasama doon sa ventilation nung sa kisame, kaya mahirap pong akyatin. Mabuting na nga lang po at yun sa amin medyo bago-bago pa yung kanya, yung furnace niya, at andi dito lang sa gilid ng bahay yung yung ventilation. So, yun lang po ang masasabi ko mga ka-senior. Kung sakali at dumating sa inyo yung problemang ganon, wag po muna kayong tatawag agad ng technician. Kung kayo po ay mechanically inclined, tingnan po muna ninyo yung unang-una po, ang tingnan ninyo yung air filter at baka nag-overheat. Pangalawa, yung thermostat, yun isa pa rin po yun. Tapos po yung flame sensor, tapos yung exhaust ventilation, yung exhaust vent. Yun na nga po yun, yung sinasabi ko sa inyo, flow. At yung iba naman po, hindi naman po masyadong yun. Kailangan na po yung ibang problema, ang kailangan lang talaga yung professional na technician ang gagawa. So, yun lang po mga ka-senior ang isi-share ko sa inyo ngayon na naging karanasan ko sa do it yourself ng mga gamit dito sa bahay. Sige po mga ka-senior, at hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayo magsama-sama. Sige po.